Alam mo, madalas nating sinisisi ang screen ng cellphone bilang kalaban ng tulog natin. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may isa pang kalaban na laging nandyan lang at baka nga nasa kwarto mo mismo ngayon? Sa pagtatalakay na ito, alamin natin kung bakit kahit ang pinakamahinang ilaw ay posibleng sumisira sa iyong pagpapahinga. Pag-isipan mo nga to, posible kaya na yung simpleng bedside lamp mo mas nakakasama pa sa tulog mo kesa sa pag-scroll mo sa phone? Karamihan sa atin ang tingin dyan ay harmless, pero baka magulat ka sa sasabihin ng siyensya tungkol dyan. Laging sinasabi blue light mula sa screens ang problema. At totoo naman yun, pero ang scientific reality mas malawak pa dyan. Ang katotohanan, anumang ilaw sa kwarto, kahit gaano pa yan kahina, ay direktang nakikialam sa biology ng katawan natin at ginugulo ang ating internal na orasyon. So para maintindihan natin kung bakit, kailangan nating balikan kung paano nakaprograma ang utak natin. Isang programming na buo sa loob ng libu-libong taon. Ating alamin kung bakit yung liwanag na madalas nating binabaliwala ay siya palang pinakadelikado. Kasi para sa utak natin, simple lang ang rule. Ang liwanag ay isang napakalakas na signal. At wala siyang pakialam kung galing ba yan sa sikat ng araw, sa bumbilya, sa kisame, o kahit sa maliit na nightlight. Iisa lang ang mensaheng natatanggap niya. Oras na para gumising. At nangyayari yan dahil sa ating circadian rhythm. Isipin mo to bilang 24-hour internal clock ng katawan mo. Ito ang nagdidikta kung kailan ka dapat matulog, gumising, at kung kailan maglalabas ng mga hormones. At ano ang pinaka-importanting signal para dito? Kadiliman. Yan ang go signal para magpahinga at mag-repair ang katawan natin. At ganito kasimple kung paano to gumagana. Kahit nakapikit ka na, yung liwanag, nakakapasok pa rin yan sa iyong mga mata. May mga specialized cells sa retina mo, yung mga iPRGCs na nadedetect yan. At mabilis pa sa 4:00, nagpapadala sila ng mensahe sa master clock ng utak mo. At ang utos, simple lang, araw na, manatili kang alerto. So ano ngayon ang nangyayari sa loob ng katawan natin kapag nananatili itong alerto sa oras na dapat ay nagpapahinga na? Dito natin makikita ang sunod-sunod na epekto nito o yung tinatawag na internal cascade. Isipin mo na lang na ang liwanag sa gabi ay parang isang switch. Imbes na ilagay ang katawan mo sa rest and repair mode, bigla nitong pinipindot ang switch papuntang stress and alert mode. Dito na magsisimula ang gulo sa ating hormones. At dito sa table, makikita natin kung gaano kalaki yung gulo. Tingnan nyo ha, una yung melatonin, yan yung sleep hormone natin. Pansinin nyo yung araw ha, pababa. Sinusupress o pinipigilan yan ng liwanag. Sunod yung cortisol, yung stress hormone, aba, pataas, naka-stress mode ka pa rin. At panghuli, yung growth hormone na para sa pag-repair ng katawan natin, bumababa rin. Isang triple whammy yan sa sistema mo. Kaya ang resulta nito? Yung pakiramdam na kahit 8 oras ka pang natulog, paggising mo parang pagod ka pa rin. Kasi kahit nakahiga ka, ang totoo hindi talaga nakapagpahinga ng malalim ang katawan mo. Kitang-kita dito sa chart ang pagkakaiba. Yung nasa kaliwa, yan yung ideal sleep. Ang laki ng parte ng deep sleep at REM sleep, di ba? Yung mga pinaka-importante. Ngayon, tingnan mo yung sa kanan, yung kapag may ilaw. Grabe! Pansinin mo kung paano lumiit ng husto yung mga importanteng stages ng tulog. So anong tulog ba talaga ang nawawala sa'yo? Una, nababawasan ng deep sleep na kailangan para sa physical repair. Pangalawa, nababawasan ng REM sleep na crucial para sa memory at emotional regulation. At meron pang inatawag na microarousals, mga maliit na paggising na hindi mo naaalala pero sumisira sa kalidad ng tulog mo. Dagdag pa dyan, nananatiling mas mataas ang tibok ng puso mo sa gabi. At hindi lang ito tungkol sa isang masamang gabi ng tulog. Tingnan natin ngayon kung paano ito nauugnay sa mga seryoso at pangmatagalang panganib sa ating kalusugan. At ito, pakinggan nating mabuti. Ayon mismo sa World Health Organization, ang paulit-ulit na pagkasira ng ating circadian rhythm ay itinuturing na isang probable carcinogen. Sa madaling salita, posibleng maging sanhi ito ng cancer. Ganun siya kaseryoso. At makikita natin dito sa timeline kung paano ito nangyayari over time. Sa isang gabi pa lang, apektado na ang blood sugar mo. Sa loob lang ng ilang linggo, posibleng tumaas ang anxiety mo. Paglipas ng ilang buwan, andyan na ang panganib sa alta presyon. At sa pagdaan ng mga taon, tumataas ang risk mo para sa ilang uri ng cancer.
Pero heto ang magandang balita. Pagkatapos ng lahat ng yan, meron tayong kontrol. Merong mga simple at epektibong hakbang na pwedeng gawin para protektahan ang ating tulog at bawiin ang kadilimang kailangan ng ating katawan. Tatlong simpleng hakbang lang ang kailangan nating tandaan. Number 1, go dark. Gawin mong pinakamatilim ang kwarto mo. Gumamit ka ng blackout curtains or eye mask. Number 2, choose color wisely. Kung kailangan talaga ng ilaw, gumamit ng mahinang kulay pula o amber lang. At number 3, go low and indirect. Ilagay ang ilaw sa sahig, hindi sa taas, at huwag itutok sa'yo. Bakit kailangang pula o amber? Simple lang. Ang mga ilaw na to ay may long wavelength, ibig sabihin mas kaunti ang epekto nito sa pagpitigil ng melatonin production. Hindi nito masyadong ginugulo ang internal clock mo kumpara sa puti o asul na ilaw. At ito ang pinakamahalagang aral na iiwan natin sa inyo. Ang katawan mo ay tumutugon sa liwanag, hindi sa intensyon mo. Kahit gustuhin mong matulog, kung may ilaw sa kwarto, ang biology mo ay mananatiling gising. Kaya ngayong gabi, subukan mong patayin ang lahat ng ilaw at damhin mo ang kaibahan ng tunay na pagpapahinga.